Northern Expose Eksklosibong expose with Mr. X. Naging matagumpay ang isinagawang State of the Barangay Address o SOBA sa naganap na Barangay Assembly sa Barangay Amansabina, Mangaldan, Pangasinan noong October 18 para sa second quarter ngayong taon, na kung saan isa ito sa mandato ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa accomplishment report sa barangay, na dinaluhan ng mga residente, mga senior citizens at ibang kawani ng barangay. Sa eksklusibong panayam natin kay Punong Barangay Ramon Mejia, kanyang ibinahagi ang ilan sa kanyang report. Marami na po kami mga simulan dito na hindi pa po gaano natapos. Dahil po siyempre, kinokonforme po namin yung mga yan sa laki ng budget. Kasi po, pasi po tayo sa IRA. Alam nyo naman po na ang IRA ng Amansabina hindi po gaano kalakihan. Kaya ang aming pundo ay aming dinidistribute sa iba't ibang mga proyekto para lang masimulan at saka itinutuloy-tuloy hanggang itong mga ito po ay matapos. Kaya halimbawa po ng CCTV namin, nung dumating nga po ang mga CCTV namin ibang camera ay medyo may diferensya kaya inayos po yan, pinalitan ng bago. At ang plano pa po sa hinaharap, dagdagan pa po kasi meron may mga lugar na tago na kailangan natin gamitan ng CCTV. Ang atin pong ilaw na ginagamit po ngayon ay ang solar lights. Kasi po, dinidiscourage na po natin yung paggamit nila ng elektrisidad dahil po medyo malaking kabawasan din sa budget ng barangay kung lahat po'y kukunin na naman dito. Kaya unti-unti po nating sinapaltan at ini-introduce yung solar lights natin sa iba't ibang zone ng aming barangay. Ito naman pong tungkol dito sa barangay namin na katabi ang aming chapel, ang isa po rito, gusto namin lagyan ng bubong itong in-between chapel at saka ito pong barangay hall. Dahil po sa likod po rito, andito ang aming daycare at napapansin ko po ng mga bata po ay kawawa naman kapag sila ay pumapasok o umuwi sa kanilang kabahayan na mainit, umuulan, para sila ay may masisilungan. Pero kahit wala pa po yan, may ginawa po kaming remedyo dyan na konti, bukod sa mga na-donate sa amin ng mga solda ng mga kaibigan nating politiko. Nakabili po kami ng bahay kubo, inilagay po namin dyan sa may harapan ng barangay hall, at dyan po nag-aantay ang mga bata kapag medyo mainit o umaambon ng kanilang sundo. Ayon sa kapitan, gumagawa na sila ng hakbang para mapaayos ang drainage canal at problema sa kalsada na hindi pa natatapos hanggang sa ngayon. Ano bang masasabi ninyo sa report ni Kap ngayong assembly ng inyong barangay? Sa akin po, satisfied naman po ako sa mga narinig ko kay Kapitan. Naklaruhan natin po yung mga tanong na noon nga gusto ko pong marinig ay narinig ko sa mga tanong abang po sa aming tao. Anong nangyaring barangay assembly ninyo dito sa Barangay Amansabina? So, kumusta naman po ang ating report? Ay, okay naman po. Naging successful yung nangyaring barangay. Inyo po ba naging klaro po sa ating mga kabarangay yung report na ibinigay ni Kap kanina? Opo, naging klaro po kasi sinabi po yung mga ongoing at ongoing na nangyaring project natin sa Barangay Amansabina. Yung mga ongoing po na project ko, pinag-usapan din natin. Pakikisa at koordinasyon, yan ang pakiusap ni Kagawad Soriano sa kanyang mga kabarangay. Sa mensahe ko sa mga ating Barangay Amansabina, kung gusto yung maging ayos ko ang Barangay Amansabina, mag-iikisa po tayo sa barangay. Kung ano bang gusto mong magawa sa barangay, kapit tayo mag-ipag-cooperate po tayo. Sinagot naman ang isyong ibinato sa kapitan patungkol sa hindi pagpapagamit ng rescue vehicle sa mga humihiram na residente dahil sa paso o expired na ang papeles ng nasabing sasakyan. Kasama ang buong council at sa pamumuno ni Kap Ramon Mejia, sinabi nito na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para makapagbigay ng maganda at maayos na serbisyo para sa mga kabarangay. Para sa Balitang Expose, ako ang inyong Mr. X, RJ Komen, nagbabalita para sa Northern Expose Eksklosibong expose with Mr. X.